Sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Council Member Vicente Valos mula po sa NAPSI, National Urban Poor Sectoral Council, upang talakayin ang mga isyong kinakarap po ng sektor ng mga maralitang tagalunsod sa usapin ng pabahay. Good morning po, sir. Magandang umaga po. Alright. Well, isa po sa mga batayang karapatan ng ating pong mga kababayan, ayon na rin po sa Magna Carta of the Poor, ay yung maayos po na tirahan. Yes, sa po. kasalukuyan po ba, ano pa po yung mga pagsubok na kinakaharap po ng ating pong mga kababayan pagdating po sa usapin ng pabahay, sir? Maganda po yun, yung mga issue na kinakakarap. Kasi pag nagkakaroon po ng mga dialogo, ang tawag sa mga maralita, informal sectors. So sa simula't simula pa lang, nagsisimula pa lang yung pag-uusap, nandun na yung discrimination. Informal kaagad ang tawag sa iyo. So ibig sabihin, pag ang gobyerno nakikinig, hindi ka binibigyan ng halaga. Kasi ang tingin sa iyo, pag pinapakilala ka pa lang na urban poor organization o informal sectors, liabilities, gastos kaagad sa gobyerno. Kaya nagsisimula pa lang ang pag-uusap, wala na agad sa yung tiwala, duda na ito, gagastos lang ang gobyerno rito. Isang bagay yan. Ang pangalawa ay yung mga precautionary works sa loob ng pamahalaan, yung hindi maayos na land governance, tapos yung walang regular na trabaho. So yan yung mga bagay na nakakaapekto para ma-access namin yung tinatawag na maayos at disenteng babae. Okay, with regard to those challenges, ano po yung mga executive at legislative agenda po ng council para po matulungan ng ating mga So ngayon po, dahil 20th Congress na, so i-re-refile po namin sa tulong ng ating mga kasama at sumusuporta sa Kongreso, yung JARA. Ito po yung Just and Humane Resettlement Act na nagsisiguro na maayos ang lilipatan ng mga maralita kung merong mga eviction sa kanilang mga lugar. At isa pa dito, yung pinail ni Kong Laila, yung ang House Bill 3359, ito yung pag-institutionalize ng NCTA, On-City Near-Site People's Plan Bill na nakaangkla doon sa People's Plan, na ang sinasabi namin dito sa batas na ito, ang pabahay ay isang karapatan at hindi ito commodities, kaya dapat hindi pinagkakakitaan. Okay, nabanggit mo yung maayos at disenteng malilipatan. Paano ba natin yun isasalarawan, sir? So, ang ibig sabihin lang namin pag disente, dapat kami ang inilipat doon. Kami ang magsasabi kung ano yung ibig sabihin ng disente. Kasi karamihan naman nasa government, hindi naman nila naranasan tumira sa tabing ilog, hindi naman nila naranasang mahirap. Kaya pag sinabing disente, magkaiba yan kung sino ang gagamit. So sa amin, pag sinabi namin disente, ito yung sinatawag namin na nakapaloob doon sa People's Plan. Ang tao ang pumipili ng lugar, ang tao ang pipili ng disenyo, ang tao din ang magsasabi kung magkano ang presyo. Dahil yun yung pangako ng relocation eh. Dapat pag-aalisin ka sa isang lugar na sinasabi ng gobyerno danger areas, pag nilipat ka, mas magandang buhay ang haharapin mo doon. Yun yung pangako ng disenteng pabahay. Kasi ang hirap din namang lumipat ka sa isang lugar. Tapos syempre sanay ka na meron kang livelihood dun sa pinanggalingan mo. Paano ka ngayon mabubuhay dun sa lilipatan mo? So that is really one thing na kailangan i-consider. Yes, katulad ngayon, di ba sinasabi, ang pag nasapin ng pabahay, pag sinabing maralita, bahay. So hindi lang naman pag ginagalaw mo ang bahay, hindi lang naman bahay yung sinisira mo o inaalis mo sa kanila buhay, nag-aayos ka ng buhay. Kaya pag nilipat mo ito sa mga relocation, dapat kumpleto, nandun ang basic services, mabubuhay ang mga tao. Kasi yung relocation na pinaglilipatan ngayon ng mga tao, hindi naman libre. Sisingilin mo yan. So pag nilipat mo ang tao sa relocation at wala yung hanap buhay, paano mo yan sisingilin? Paano magbabayad yan? Ano gagawin nila? Aalis yan. So pag umalis yan, nasaan yung programa ng gobyerno? Nasasayang lang ang mga pera. Kasi yung mga tao, iniiwanan man. Hindi naman pwedeng kainin ang bahay. Alright. Well, Sir Vicente, ano yung mga ahensya ng gobyerno na maaring magtulong-tulong para sa ikabubuti ng ating mga maralitang tagalunsod sa usapin po ng pabahay? Kaya nga napakaganda nung ginagawa ng ating Secretary Lopez Santos sa NAPSI, yung tinatawag niya yung convergence. Kasi sa convergence,
napakagandang nag-uusap yung mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pabahay katulad ng DSUD para sa bahay, DSWD para sa mga tulong, tapos nandiyan yung training ng TESDA, tapos pag training mo na sa TESDA, dapat kausap mo yung DOLE para bigyan kagad ng trabaho. So hindi lang yung pag-training mo, saan naman sila mapapasok pag hindi kausap ang DOLE. Pag hindi naman ang kausap ang hindi naman kausap ang DOLE, saan naman sila kahit pa sabi mong train na sila pero wala naman silang mapapasukan. Hindi rin man kasi napakaganda yung convergence kasi kompleto, may continuity lalo sa pabahay. Lalo sa atin kasi pag nagkakaroon ng eleksyon, nagpapalit ang administrasyon, yung programa ng pabahay ng dating administrasyon hindi na itinutuloy. So walang continuity, nagagastusan lang ang gobyerno kasi nagpapalit-palit. Samantalang kung mayroon niyang convergence, align dun sa ating Pangulo yung mga gagawin ng mga ahensya ng gobyerno. Pero kung walang convergence, wala yan, magkakanya-kanya yan. Oo. Tsaka mahalaga rin talaga yung pag-uusap ng mga, for instance, yung ating po mga maralitang tagalunsod, doon po sa mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno. Yes, napakahalaga po yan kasi dapat ang mga kinatawan ng gobyerno sumusunod sa Pangulo. So pag sinabi ng Pangulo, kailangan natin ibaba ang kahirapan mula sa 18%, ibababa natin to ng single digit pagtapos ng kanyang termino. So dapat lahat ng ahensya ng gobyerno nakikinig. Lahat sila ang focus nila. Paano ba natin babawasin to? Kasi ito yung marching order ng Pangulo. Pag hindi yan sila nag-uusap, magkakanya-kanya sila ng diskarte. So ang apektado doon kami mga maralita kasi lalo ngayon nagpapanahonan ng pagbaha. Kami lagi ang nasusisi sa mga pagbaha. Kaya daw bumabaha kasi binabarahan namin yung mga ilog, yung mga dagat, doon daw kami tumitira. So kami daw lagi ang dahilan ng pagbaha. Pero ngayon napatunayan ngayon sa nangyayaring sa Pilipinas ngayon, napatunayan namin na hindi ang mga maralita ang dahilan ng pagbaha. Okay. Anong inyong panawagan sa mga kinatawan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na inyo pong nabanggit na makatutulong po sa inyo para po sa ikabubuti na masiguro na yung karapatan po nyo sa maayos at disenteng tahanan ay natutugunan? Ayun, katulad ng nasabi ko, sumunod tayo sa utos ng Pangulo, magtulong-tulong tayo sa kanyang panawagan, ibaba natin yung poverty incidence sa single digit. At kami naman ay handang tumulong sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Sa katulad ng mga sinabi ko lalo na yung pagpapatupad ng Republic Act 11291, yung Magna Carta for the Poor. Binanggit na lahat yan. Lahat yung mga batayang karapatan ng mga urban poor. Kaya sana yung mga ahensya ng gobyerno magbigay din ng sapat na pondo para maisokoparan to. Lalo na po sa NAPSI. Yung NAPSI, nandiyan yung important basic sector. Na lahat ng mga boses ng ating sektor, nandiyan nagsasalita. Sinasabi nila, ito yung gusto namin. Pero makikita mo naman sa NAPSI, wala naman siyang pondo. Ang kanilang trabaho lang ay monitoring and coordination. So pag monitor namin ang ahensya ng gobyerno na to, hindi nagpapatupad ng mga poverty reduction agenda, sinasabi na. So ang tagal din nilang umaksyon. So paano natin gagawin yung kung nag-iiwalay? Kaya napakahalaga na talaga na maglagay ng isang platform na ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay nagtutulong at saka mayroon talagang continuity lalo sa usapin ng pabahay, yung mga proclamation. Yung sa mga proclamation, ma'am, ano na yan low-bearing fruit na yan. Ang kailangan lang dyan, pirma ni Presidente. At magkakaroon na ng maraming bahay. Hindi nagagastos kasi nandun na yung mga tao. Pagkakatiwalaan mo lang yung mga samahan. Kasi nandun na sila, isa-settle mo lang, site development na lang, bibigyan mo lang sila ng trabaho, ayusin mo lang sila. Hindi mo na kailangan silang paalisin at ito ay makakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Dahil ang mga informal sectors o yung mga tinatawag natin mga urban poor, pag yan ay inayos mo yung kanilang komunidad, nag-i-invest sila. Makikita mo, pinapaganda nila yung lugar kasi hindi na nga sila informal sector. So napakadali lang naman. Pag tinawag mo informal sectors, para gumanda ang kanilang buhay, gawin mo silang formal. Alright, there's the 4PH program of the administration. Paano po ito nakatutulong Ayan, sa katulad ating yung sa 4PH, nung una, nung sinabi niya kay dating sekretary, sinasabi na namin na hindi yan pwede, hindi yan makatao kasi yung 4PH mo ay economic housing. May trabaho lang ang pwedeng mag-avail niyan. So hindi siya nakinig sa amin sa dami ng mga proposal. Pero ngayon nagpapasalamat kami sa bagong secretary ng DSUD kay Secretary Aliling na nagbukas siya. Ginawa niya expanded 4PH program. Okay. Ibig sabihin yun,
tinatanggap niya na yung ibang mga modalities katulad nung CMP, pinopondohan na, yung mga People's Plan ay open na siya. Ibig sabihin, mas ma-afford to. Pero magiging makatotohanan lamang ang pabahay na to kung ang mga programang pabahay ay lalagyan mo ng trabaho, lalagyan mo kailangan trabaho at saka murang pabahay. Alright, well, maraming salamat po sa mga ibinahagi niyo pong mga impormasyon sa amin patungkol po dito sa pagsiguro ng karapatan sa maayos at disenteng tirahan para po sa ating mga kababayan. Malugod po kami nagpapasalamat sa inyo pong panahon dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Sa ating pong mga tagapanood, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Every Tuesday at Thursday tayo po ay magsama-sama. At ito, sir, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.